ko lang po ang chairperson ng Traxon Tech Service Cooperative, si Chairperson Ann Quisya. Magandang umaga, Chairperson Ann, and welcome po sa ating palatuntunan. Good morning! Magandang umaga po, General Jerry Zamudio. Alamin natin kay Chairperson Ann kung ano itong Traxon Tech Service Cooperative. Pwede ho ba natin, Chairperson, pakilala itong inyong kooperatiba sa ating mga tagapagsubaybay? Sige po, good morning po again sa lahat ng mga nakikinig at salamat po sa privilege na to for your time to give us an opportunity to introduce and malaman po ano po yung serbisyo na binibigay ng Traxon Tech Service Cooperative. Isang primary cooperative po na naglalayo na ipalaganap yung digital inclusion at financial inclusion. So tamang-tama po ito sa ating mga primary cooperatives din, whether multipurpose credit or lahat po ng uri, even transport cooperatives and others, pwede at kasali po dito sa ating binibigyan nating serbisyo. Basta kailangan po ng technology, basta kailangan po ng digitalization, pasok po ito sa DigiCoop. Oo. So sa ngayon, Madam, ano yung particular na service na ino-offer niyo sa technology at saka sa digitization? Tama ho ba yun? Yung pagkakaintindi namin, Chairperson? Yes po. Ang pilot na produkto po na nilabas po natin during the pandemic is yung DigiCoop. DigiCoop sa pangalan pa lang ng DigiCoop is Digital Co-op. Gusto natin gawing digital ang cooperative. Ang ginawa po natin unang-una, lahat po ng physical branches ng mga cooperatives natin, ginawa po nating extension ng bangko or tinatawag na agency banking, wherein you are extending the services of the bank na katulad po ng mga fund transfers, bills payment, pag remittance, pagpapadala, pagka-cash in, pagka-cash out, yan po yung nilagay po natin. Pangalawa po nating pinilot is yung digital mobile or yung mobile bank, mobile application po natin na DigiCoop. So, pareho rin po ito, parehas din po ito ng GCash, parehas din po ito ng mga nakikita natin na mga e-wallet na very famous po. However, ang bida po dito ay mga cooperatives. Sa loob po ng application na yan, sa wallet na yan, or sa mobile app na yan, makikita po yung mga serbisyo or mga products ng ating mga primary cooperatives. Ang pangatlo po natin na nakikita po na pina-flash natin dyan is yung very innovative na cash in, cash out machine natin. The first and the only QRPH based teller machine sa buong Pilipinas na hindi lang po banknet or mga bangko ang po pwede po nating gawing transaction, kundi po lahat ng known na e-wallets sa buong Pilipinas pwede pong mag-transact po dyan sa machine na yan. Plus at the same time po yung actual na DigiCoop na application po natin. Oy, meron na pala tayong ganyan, Madam, ano, na ako, like for example, ay ibang platform ang ginagamit ko kasi ang popular sa akin yung GCash. Pero sa inyong paliwanag, Madam, parang yung kayang gawin ng GCash ay kaya na rin pong gawin nitong Traxon Tech Service Cooperative. Meron na rin kayong mobile app na pwede mag-offer ng serbisyo na ibinibigay din ng GCash or iba pang mga app na available ngayon or existing na ngayon sa market, Chairperson Ann. Tama ba yun? Tama po. Ang napakaganda pong use case ng mga primary cooperatives natin, ginagamit po ang DigiCoop app na ito para sa disbursement ng kanilang mga loans, disbursement ng mga payroll ng mga empleyado, at dyan na po lahat ginagawa ng mga members ng cooperatives, lahat po ng kanilang financial transaction araw-araw. Parehas din po ng nakikita ninyo sa mga branches, yung mga QRPH din po, nakaka-receive din po sila ng mga loan payments ng mga walk-in members at even po mga non-members na hihiwalay po natin yung mga transaction na ito. So, since kayo po ay primary cooperative, so yung mga members po dito ay tao, individuals, hindi po kooperatiba. So, wala ba kayong plano, Madam, na kumbaga magkaroon ng federation para yung mga kooperatiba na mismo ang miyembro ng inyong cooperative, di ba? At ma-require sila
na i-avail yung service na pinoprovide ninyo kasi napakaganda ho nito. Isipin mo na kung ako ay membro ng isang kooperatiba, ako like for example sa ACDI, kung ang ACDI ay magiging part ng federation ng inyong kooperatiba, ay lahat ng mga empleyado namin na that's more than 10,000 ata yung mga tao na namin sa buong Pilipinas na pati yung sweldo nila, pati yung utang nila na ang ACDI is more than 200,000 members siya na umuutang, nag-i-invest sila. May mga araw-araw na transaction yan. Ang pinag-uusapan natin dito, Chairperson Ann, ay yung ACDI pa lang. Paano yung iba pa mga bilyonaryong kooperatiba na mayroong araw-araw na transaction na umaabot ng 1 bilyon na ang kanilang cash out and cash in Chairperson. Ideal po yung scenario na yon ngunit sa ngayon po sinisimplify lang po namin yung aming proseso na ang aming mga agreements or contracting parties would be between cooperatives and another cooperatives, but we welcome that progress or development po soon, but currently po tayo po ay abala sa pagte-train din po ng napakaraming cooperatives, mga primary cooperatives. And in terms of yung mga physical branches din po na kino-convert natin para maging extension or magkaroon po ng agency banking is nagiging progresibo po masyado ngayon. And tama po kayo sa sinabi nyo, maganda pong development po yon kung mangyayari. So sa ngayon, Madam, ilang cooperatives na ho? Para nabanggit niyo na marami na. Ibig sabihin talagang very exciting ho talaga yung konsepto ng kooperatiba kasi nagtutulungan Nandoon yung unity among cooperatives. Nagtutulong-tulong sila. So sa ngayon, ilan na ho yung kooperatiba, ma'am, na nag-avail ng inyo pong service, Chairperson Ann? Nung nakaraang pandemic po, nakapag-akyat po tayo ng 152 cooperatives sa ating platform. Nabawasan po ito kamakailan due to some other concerns po or lumilipat po sa ibang platform, pero nadagdagan din po ito ng 80 pa po. So, all in all, nasa 200 plus cooperatives po tayo. Pagdating naman po sa mga physical branches, nadagdagan din po tayo ng mga physical branches na nag-activate po ng kanilang agency banking, na abot na rin po tayo sa 600 plus branches nationwide. Pagdating naman po sa mga merong machines, ang nakakatuwa po dito, maliit, malaki, medium, large hanggang billionaire po, sila po yung nag-a-adapt na po ng latest at innovative na machine. Isa pong napakagandang storya natin dito sa Barangka Multipurpose Cooperative po dito sa Marikina. Sila po isa sa mga gumagamit na billionaire ng ating machine. Pero pagdating sa kaalaman ng iba, akala po nila para lang po ito sa mga progresibong community. Pero even po sa malalayong lugar na 2 oras mo pang babiyahihin, wala po talagang maayos sa kalsada, pero may makikita po kayo dahil wala pong rural bank or mga bangko sa kapaligiran, pero meron pong DigiCo-op na machine at doon po talaga nagtatansak po even po yung mga may GCash, may hawak na GCash, may hawak na iba't ibang wallet. Popular po yung ating machine dahil wala pong bangko sa paligid at doon po nila nagagawa yung mga banking transaction po nila sa isang multipurpose po doon sa Valderrama, sa Antique, malayong-malayo pong lugar. So ito po yung mga testament na panahon na po talaga ng pag-embrace ng technology service ng ating mga cooperatives. Very ripe po yung market at na-open na po yung kanilang isip sa digitalization. Pero yung service na pinoprovide ninyo, Madam, kasi nabanggit nyo yung GCash, yung equipment po ninyo ay tumatanggap din ho ng system ng GCash. Like for example, mayroon po akong GCash, pwede kong kubrahin ho doon sa DigiCo-op natin. Pwede ho ba yun? Opo. Yes, definitely po. Lahat po, more than 100 plus banks ang po pwede pong ma-accommodate ng ating platform. Lahat po ng nakalista sa BankNet, lahat po ng may InstaPay ay pwede po mag-transact sa atin. Pwede po nilang gamitan or magpasa
na mag-cash in po sa kanilang DigiCo-op wallet using ang GCash, ang Maya, ang Coins at iba't iba pa pong mga wallets. Even yung mga Shopee Pay, Grab Pay, o yung mga digital bank like Cbank, pwede rin pong mag-transact, or even Palawan Pay, pwede rin pong mag-transact sa ating platform. Yes, ma'am. Sa tingin ko, yung mga i-organize natin na GM na mga kasama natin sa media sa mga probinsya ay malaki maitulong dito sa grupo nila, Chairperson na Ann. So, ma'am, bago po kami pumunta doon sa isa pang guest namin, ibibigay ko po yung mikropono kay General Manager Ronnie Ramos para po sa kanyang mga karagdagan na katanungan. Thank you, General. Thank you, Chairman. Ma'am Ann, e-wallet, digitization, etong inyong DigiCo-op machine. So, paano to? Meron ba silang cash out? Nakakapag-withdraw ba doon sa mga makina ninyo? Or cash in lang, pasa-pasa lang digital tapos hahanap din kami ng lugar kung saan kami makakapagpa-cash out? Opo. Tayo po ang innovative na machine po na ating ni-launch. Ito po ay money in, money out. Pwede pong mag-deposit, pwede pong mag-withdraw ng physical money doon po sa ating mga machines, gamit ang inyong DigiCo-op or gamit ang ibang e-wallet or gamit ang ibang internet banking. So kahit po meron kayong China Bank, Metro Bank, or kahit anong pa pong Union Bank na mga nakikita nyo pong mga mobile banking app, pwede rin po silang mag-transact doon. So hindi po ito closed loop, hindi lang po ito pang DigiCo-op lang or pang cooperative. Very inclusive po to sa lahat. Whether you're a universal bank, commercial bank, savings bank, pwede pong mag-transact ng papasok at palabas na pera. Kaya nakakatuwa rin pong kasama po natin dito ang Angat Pinoy. Baka meron din po silang pangangailangan sa payments and disbursements. Pwede po kami magkatulungan. Yun. Kasi nabanggit nyo kanina, mayroong ibang lumilipat ng platform. Bakit? Samantalang kung sa kwento ninyo, napakaganda na nitong sistemang ginagamit ninyo kasi para ka nang may bangko doon sa isang napakalayong lugar. Basta't merong signal ng internet doon o ng telco, siguradong meron kang serbisyo doon, hindi po baga? Bakit may chances na may ilang lumilipat pa? Dahil napakarami naman po talagang nag-o-offer ng similar na platform or similar na system, meron din po sigurong mga federation po na gusto po ng kanilang sariling branding or may sarili po silang product, doon po sila lumilipat. So kami naman po ay agnostic naman po kami kahit na po anong klaseng whether primary or secondary cooperative, tayo po ay magpa-partner lang so kung sino po yung bukas po sa ganitong technology na end-to-end ang gustong maging experience, maging digital experience ng kanilang mga miyembro. Kasi medyo nagugulumihanan ako doon sa sitwasyon nga kasi yung binabanggit ni ni Chairman Jerry kanina na federation, no, at saka yung primary na pawang tao-tao lang ang maging miyembro. Paano ito nagiging, aside from the services, yung digital service na na-offer natin sa mga co-op member, and what other benefits that cooperative members can have from the service you offer? Thank you po sa ganyang tanong, GM Ronnie. Sa DigiCo-op po, hindi lang po yung mga digital payments ang ino-offer natin. In fact, pati po sa mga transport co-op, meron po tayong fleet management, meron din po tayong HR and payroll system, meron din po tayong mga accounting system. So anything na kailangan ng digitalization or automation ng operation, pwede po silang lumapit. Makikita po ang lahat ng produkto ng DigiCo-op sa digicoop.ph. Maliban po dun sa mga technology na binanggit po namin kanina, yung mga machine and mga platform, po pwede rin po nila kaming tanungin kung ano po yung mga gusto pa po nilang i-automate or i-digitalize sa kanilang mga cooperatives. Do I need to be a member of DigiCo-op or Traction Service Cooperative or not?
Hindi po. Dahil kami primary cooperative, tayo po ay magta-transact lamang po bilang primary to primary. And this is according to the principle of cooperation among cooperatives. Yun. Okay. Well, maliwanag on that part. Malinaw on that part. Okay, maraming salamat. Wala na pong katanungan, Your Honor. Chairman, balik ko na po sa inyo ang mikropono. Yes, Madam, kami po ay muling mag-extend ng invitation po sa inyo kasi marami po kaming mga gustong itanong na alam ko po ay makakatulong po sa kamalayan ng ating mga kabayan tungkol po sa paggamit ng inyong technology. Pero baka pwedeng mga dalawang tanong na lang, ma'am. Yung mga remote na mga barangay na inyong pinagsisilbihan, madam, kasi karamihan doon wala naman pong internet. Paano nyo na ilo-locate yung internet connection doon? Paano nyo na-establish yung internet connection doon sa mga liblib na mga lugar, madam? Kasi sa tingin ko ang ginagawa ninyo ay napaka-relevant ho sa pangailangan ng ating society ngayon eh. Kasi ngayon ang parang technology nagkikinabang lang yung mga nasa urban area, yung mga kumbaga nasa kabihasnan. Pero sa inyong paliwanag, parang gusto po ninyo talagang pagsilbihan, including ho yung mga nasa yung mga nasa kanayunan, madam. Yeah. Napakarami po natin ganyang situation po sa mga remote areas, especially po Visayas and Mindanao. Napakarami po nating na-capture ng mga cooperatives na nagkaroon ng mga challenges. There are two ways po na aming ginagawa dahil po hindi naman po malaki yung bandwidth na kinakailangan. Kahit po yung 3G, kaya pong paandarin yung ating sistema. Pangalawa, yung pong pag-i-install ng satellite. Uso na rin po talaga ang mga bagong technology on the satellite, katulad po ng ni-launch po ng Elon Musk, no, na Tesla, po? Telstar. Opo. So, and yung pangatlo po, meron po tayong telco na kapag po na-identify po natin at lalo na po sa mga GIDA areas, yung talagang mga areas na very remote at pero napakarami pong mga medyo class D and E po, meron po tayong partnership na niluluto po sa isang telco na magpo-provide po ng infrastructure kasaba po as a bundle on a monthly subscription po doon sa ating system. Libre po ang DigiCo-op pero po yung ibibigay po nila ay very inexpensive, very affordable pong broadband service. So i-announce din po namin ito at makikita rin po ito sa media very very soon around November. So ang malaking challenge sa inyo dyan, madam, yung risk po, ano, yung security. Kasi kung ang focus po ninyo ay yung mga liblib na mga lugar at ang dala ng tao nyo ay pera, di ba? Yung pagdala ng pera doon sa mga liblib na lugar, baka ma-intercept ng mga armado. At na-anticipate nyo na ganong klase mga problema, Chairperson Ann? Opo. Yung mga gano'n naman po, madami po tayong ways to mitigate po yung mga risk na yon. Kung ang sinasabi po natin ay patungkol sa machine, meron po tayong tinatawag na CIT or cash in transit na ginagawa po ng third party na mga secured na mga tagadala po ng mga pera. Pero that's why we are transitioning all our cooperatives, our fellow Filipinos to a digital format para po mabawasan ito. We are not saying 100% mababawasan ang cash because still 90% ng pamilya ng Pilipino ay may hawak na cash. Kaya nga po meron po tayong very secured at bank grade teller machine at hindi po ito parang mga kiosk na nakikita ninyo sa mall na itumba mo lang or sipain mo matutumba na. This is a very heavy and very sturdy, very protected, secured teller machines. Ma'am, bilib na bilib pa ako doon sa direksyon ng inyong operation ng inyong kooperatiba kasi nakikita-kita ko na, ma'am, na yung binabanggit nyo na babawasan na yung cash, kumbaga, kasi ngayon, pwede ka, pati sa tindahan ngayon, GM, pwede ka na magbayad ng GCash eh. Oo, Itong yung sa palengke. card, ma'am, ay pwede na rin pambayad doon sa sa pagdating ng panahon, baka pati sa tindahan ang kinakailangan Q card na lang eh. So tama yung sasabi ni Chairperson Ann.
hindi na kinakailangan na mayroong physical na presence ng cash ng pera doon sa mga liblib na mga lugar. Time will come, GM, na talagang i-embrace na natin yung digitalization, yung data nandoon na lang, nagbabawas, nagadagdag na lang yung cash natin sa bangko at sa mga kooperatiba na kumbaga miyembro dito. So ma'am, congratulations ho. At kami ay bilib na bilib ho talaga sa konsepto na inyong sinusundan sa ngayon. And I hope na next time ho ay maging available pa rin kayo for additional na mga katanungan para mas lalong malinawan po ang ating mga tagapagsubaybay. So ma'am, your parting statement na lang po. Jen Samudio, salamat po sa pag-imbita sa akin dito and maaasahan niyo po na kung may mga katanungan kayo or may mga gusto po kaming i-announce kung magiging interesado po ang inyong programa dahil almost every month may mga bagong technology. Ang technology po ay pabago-bago, napakabilis po nito kaya kailangan din po ang inyong programa, ang inyong plataforma rito na maging dissemination tool sa ating mga cooperatives para po kita po nila ano po ba ang meron dyan sa labas, ano po ba ang meron outside of our cooperatives that they can take advantage of. And your program is a very good platform for information para po maintindihan nila paano po nila gagawin ang kanilang digitalization roadmap. So salamat po marami and we invite po lahat po ng mga primary cooperatives to visit our page po, digicoop.ph. They can also see all the activities in our Facebook, digicoop.ph. Thank you very much po at good morning po sa lahat.